At mga kapatid, mga kababansa. So, ating pong di-discuss ngayon ay tungkol sa flag ng Pilipinas na ninakaw ng mga Fujian Chinese at patrimony ng Pilipinas na ninakaw ng mga Inchik o Fujian Chinese. Kaya natin alam na ninakaw nila dahil kay Dr. Jose Rizal. Okay. Ginagamit ng mga Inchik o ng Fujian Chinese si Dr. Jose Rizal at si General Yefe na sila ay pinanganak dito sa Pilipinas, okay, upang ang Pilipinas ay gawing teritoryo ng China o bagong sovereignty ng China. Gusto nila na maging bahagi tayo ng kanilang nasasakupan. Okay? So, kailangan natin talaga na alamin kung ano ang meaning ng ating tunay na flag. Ano yung ibig sabihin ng ating bandila? Sino ang nire-represent ng ating flag? Okay, dahil dito, kiniklaim ng China na sila ang founding father ng Pilipinas. Sila ang lumikha ng Pilipinas at hindi na maganda itong nangyayari. Okay. So naririto ang mga Inchik, ipinaliliwanag nila na about ipinanganganak na apo ng China na tulad daw ni General Yefe at ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, yung dalawang mga apo ng China na yan, si Rizal daw at si General Yefe, ipinaglalaban daw ang Pilipinas hindi upang maging tahanan ng ating lahi. Okay? So, ibig sabihin ng tahanan ng ating lahi patrimony of nation. So, gusto nila mawalan tayo ng patrimony of nation. Okay? Dahil ipinaglalaban ng mga apo ng unang mga ninuno ng China ay ang kanilang mga anak dito sa Pilipinas. Yun ang ipinapaliwanag ng mensahe ni Xi Jinping noong November 19, 2018. At yan daw ay shared history ng China sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang may kasaysayan sa Pilipinas ay yung ancestors ng China at yung sinasabing mga bayani, okay, ng China. Okay. So, nalalabas ng mga Inchik na lahat ng nandito sa Pilipinas na mga Inchik, yung mga Chinese immigrant na apo ng China ay mga bayani. Okay, so pinipilit ng mga Inchik na sila ang may karapatan sa Pilipinas na mag-decide kung ano ang flag ng Pilipinas, kung ano ang future ng Pilipino, at kung ano ang mga batas na dapat nilang ipatupad. Yun ang ibig sabihin yan. So, may dalawang anak sila
na parehas apo ng China, si Rizal at si General Jefe, at sila ay pinanganak upang ipaglaban ang Pilipinas bilang New China. So, sovereignty ang pinag-uusapan, no? Kaya mapapansin ninyo dito sa flag na bago dito sa monumento ni Aquino, ano? Wala na siyang star. Okay. Wala na siya yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, ang nakikita natin dyan ay 9 dash lines. Okay. So, dito na papasok yung 9 dash lines na gusto ng mga Aquino, yung Luzon, Visayas, Mindanao ay sakop din ng China, no? So, ganun niyang kalupit. At sila, piniki na rin nila ang trace of ancestry ni Lapu-Lapu. Okay, ginawa nilang sultan, and then may sultan din doon sa China, ano? So, ibig sabihin, yun yung sinasabing fraternity, ano? Wala na tayong sovereignty sa karagatan, ano? Wala tayong sovereignty sa ating dugo. Wala tayong sovereignty sa ating kalangitan. Kasi ang ibig sabihin nitong triangle na ito doon sa flag ni Emilio Aguinaldo, na isang Fujian Chinese din, no, ay liberty, equality, and fraternity. Okay, so ibig sabihin, i-align talaga nila by means of fraternity galing sa China patungo sa Pilipinas yung pagkabayani ni Dr. Jose Rizal. I-align nila yung sinasabing atmosphere, no? Yung territorial natin o yung airspace natin mula sa China hanggang Pilipinas. At hindi lang airspace natin, kundi yung maritime territory natin at yung sinasabi nating land of patrimony. So kasama yung atmosphere, kasi sa ating interpretasyon, ito ay atmosphere o sovereignty of airspace over the land and over the sea of our nation, no? Kasi ito dugo ng ating ancestors na ipinaglaban natin yung ating lupain. Ang ibig sabihin ng red. Ang ibig sabihin ng blue ay yung maritime territory ng Pilipinas around our country, no? So ito naman yung aerial territory natin, territory or airspace territorial sovereignty over the water of our country, kasi itong pula ay country or blood of our ancestors. So ngayon, tinanggalan na nila dito ng tatlong flag. So paano nangyari paano nangyari na nawala yung star natin? So magre-reflect dyan nga yung sinasabing agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng dugo ni Rizal. Okay, na pag binasa natin sa Mi Ultimo Adios, pag binasa natin dito sa huling sulat ni Dr. Jose Rizal sa last will niya para sa ating bansa, no? Hindi niya binigay sa inchik yung sovereignty ng Pilipinas, no? Wala siyang ibang pinagsukuan. Okay? Hindi niya binigay yung bansa niya sa inchik, ano? Kundi binigay niya doon sa ating Diyos. Sabi niya,
I leave you all, my parents and my loves. So, sino ba yung my loves? Iniibig ni Dr. Jose Rizal yung kanyang mga kababansa o kababata o mga anak ng ating bansa. Kasi ang tinuturo ni Dr. Jose Rizal na patrimony niya ay walang iba kung hindi yung iniidolo niyang bansa at iniibig na Pilipinas. Okay, so hindi niya binigay ito, yung buhay niya, sa inchik. Okay? So makita mo din dito sa paragraph 2 na yung other give you their lives, yan yung mga katipunero. Hindi nila ibinigay ang buhay nila sa isang inchik. Okay? Binigay nila ay sa Pilipinas. Okay? So, ayusin natin. Kaya mapansin natin dito na walang pinagbigyan na mga dayuhan si Dr. Jose Rizal at saka itong mga katipunero, no? So, ganun. So, yung sovereignty na yan ay ito, no? Wala sa rehiyon ng araw. Okay, ito yung rehiyon ng araw. Ito yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, ito supposed to be a square, no? Gagawin nating square. Okay. White square dapat yan. Kasi ang white ay nagre-represent ng atmosphere ng ating sovereignty. So bakit white? Kasi nga kakulay ng ating itinulad ni Dr. Jose Rizal sa perlas. Okay? Walang kapintasan ang sovereignty. Luzon, Visayas, Mindanao, dapat alam nila ang kasaysayan. Sorry, dapat ito ay puti. Okay? Kaya ito ay puti. Yang nahihirapan kasi yung mouse natin, ano. Okay, dapat ito ay square. Okay. Ayan ang dapat na plug natin. May tatlong star square. Sa gitna ay yung sinasabing region of the sun, ito. So kaya natin nalaman ay ayon dun sa description ni Dr. Jose Rizal. Kasi napakahalaga na malaman natin kung ano yung ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa flag natin. Yan ang dahilan bakit pinatay si Dr. Jose Rizal. Binura nila yung tunay na meaning ng ating flag kasi gusto nilang patungan ng kanilang kasaysayan. Okay. So mababalik pa rin natin yung ating flag sa pamamagitan ng sulat ni Dr. Jose Rizal. Okay, yan ang sikreto ng ating patrimony. So ang ibig sabihin itong square na ito ay patrimony. Okay. Lahat ng sovereignty na na-cover ng white, ang ibig sabihin niyan ay region of the sun, no? Kasi meron tayong sun dito, and then yung sun rays nito tumatama sa kalupaan ng Pilipinas, tumatama sa katubigan ng Pilipinas. So ito ay katubigan ng Pilipinas at ang equivalent niyan ay Sea of the Orient. So dalawang beses ni Dr. Jose Rizal binanggit na ang sovereignty natin ay Sea of the Orient. Yung isa ay nasa line 2 paragraph 1 at yung isa naman ay nasa line 3 of paragraph 4, no? So kaya white ito dahil ayaw nila ni Dr. Jose Rizal mayroong masasamang tao sa sovereignty ng Pilipinas, maging sa dagat, sa ating atmosphere o sa sky, sa itaas ng ating airspace at sa ating kalupaan. Okay? So yung masasama
ayaw niyang manatili. So ano ba yung mga masasama, no? Ito yung mga nangaalipin. Ito yung mga pumapatay. Ito yung mga nagpapahirap. So itong mga ito, nandito lahat yan. Nasaan ba yung mga nangaalipin? Okay? So makita nyo nandito sa paragraph 8 and 9. No? Yung mga mamatay tao nandito rin sa paragraph 8 and 9. At nandito rin sa paragraph 14, ano? Na pinatay nila, no? Yung kababata ni Dr. Jose Rizal. Sino ba yung pumatay na tao sa kababata ni Dr. Jose Rizal? Eh, hindi ba ito isang Fujian Chinese, si Emilio Aguinaldo? Okay? So maliwanag na hindi siya qualified para maging bayani kasi mamamatay tao siya. Pero itong ito si Franz de Castro, pinuno ng ACT, ano? Alliance of Concerned Teacher. Ang itong tinuturo niya ay itong si General Pawa na isang inchik diyan sa China na nagpangalan lang sa Catholic name dahil sinasabi nga natin na yan ay gumagawa-gawa lang sila ng peking kasaysayan. Kaya mapapansin natin na kaya nilang magpangalan, ano? Kasi ang mga nasa simbahan ng panahon ng Kastila ay mga inchik, no? So ito si General Pawa, ito naman si General Emilio Aguinaldo. General Emilio Aguinaldo, siya ang nag-recruit dito kay General Pawa, no? Para tulungan ng Spain na kalabanin ang Great Britain at America. Dahil ang Great Britain at America ay sinulatan ni Dr. Jose Rizal upang iligtas ang Pilipinas sa Espanya dahil ang daming ang pinapatay, no? At sinakop ang Pilipinas for 377 years, no? So itong mga Fujian Chinese na ito, mga Makapagal, Aguinaldo, General Pawa, Aquino, itong lahat ng nakita natin dito, Lusutan, ano? Henry Lusutan, no? At itong si Mariciso di Estrada, lahat ng nakita niyo dito ng mga historical icons, ano? Sila yung nanggugulo sa kasaysayan ng Pilipinas at yung mga militar natin ay tinanggalan pa ng dignidad, ano? Tinawag na mga terorista, ano? Okay, so yan ang ating sinasabing patrimony na hindi dapat itulad sa mga kapwa-tao na galing sa China kasi ang Pilipinas ay itinulad ni Dr. Jose Rizal sa perlas, no? Nakita niyo dito na walang kapintasan, no? Nasa paragraph 4, no? Tinulad ni Dr. Jose Rizal ang white sovereignty natin, no? Na walang kapintasan. Kalangitan yan eh. So lalo pa dito sa ating sovereignty ng teritoryo. Hindi mo itulad na ang pulang ito o mga anak ng ating dugo, ng ating mga magulang lumabas by fornication or by blood infusion ng mga inchik. Kasi pinalalabas ng inchik na nakipag-sex yung ating perlas o nakipag-sex yung ating bansa kay Kiyenan dito sa gagong ito. Sorry ha. Dito sa masamang taong ito, no? O luko-luko na taong ito. So, kumbaga, nagkaroon ng genital relationship itong si Kiyenan dito sa tinatawag na Eden. Kasi akala nito ay asawa niya, ito si Eden, no? Ang Eden ay lupain. Nandito, to die to give you life, to die under your sky, and in your enchanted land, eternally sleep, no? So, hindi si Rizal nakitabi kahit kaninong babae. Nakitabi siya sa ilalim ng kalangitan ng ating Eden. So, ito naman,
ini-interpret niya ngayon na ito ay Eden ay asawa niya at nagkaroon sila ng marital relationship or genital nagkaroon siya ng genital relationship. So ang tawag doon ay fornication, pakikiapid sa lupain natin, pakikiapid sa nation of patrimony natin. Dahil ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal dito na bansa o ang ibig sabihin kasi nitong red na ito ay bansa. Okay? Ito ay karagatan ng bansa. Okay, so ito ang sovereignty ng ating bansa, itong katubigan. Ang sovereignty natin dito under God ay itong kalangitan. Walang pwedeng gumawa nito. Kaya invalid yung sasabihin ng Inchik na ang gumawa ng Pilipinas o ang founding father ng Pilipinas ay ancestors nila. So ang tinuturo ni Dr. Rosie Rizal na gumawa ng tubig, ng ating dugo, ng kalangitan, at ng Luzon, Visayas, Mindanao, at ng rehiyon ng araw, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya ang white na ito ay sovereignty of God over water o territorial water and terrestrial sovereignty ng ating bansa na kung saan Diyos ang naghahari. So, kaya white kasi ang Diyos ay hindi masama. Hindi siya nang linlang. Siya ang lumalang ng Luzon, Visayas, Mindanao, ng katubigan at ng ating dugo o ng ating bansa. At siya rin ang lumalang ng sinag ng araw. Kaya makita nyo na merong lupa ng araw. Ito yung lupa ng Pilipinas. Ito naman yung araw. May sinag siya. At mapapansin nyo yan dito sa paragraph 8. Let the burning sun evaporate the rain. So makita natin na yung rain ay galing sa space of the atmosphere. Kaya yung atmosphere, kung i-describe natin yan, ay ganito ang paliwanag niyan, Okay, sa paragraph 12, mapapansin natin na sabi ni Dr. Rosie Rizal, okay, your atmosphere, yun daw kinalalagyan ng Pilipinas, sa space of time or sa rehiyon ng araw, sa atmosphere, ay merong 10,000 kilometer na sovereignty sa airspace. So, yung sinasabi niya, your valleys, I'll cross, yun yung sinasabing Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. So, dito sa paliwanag ni Emilio Aguinaldo, palibhasa nga siya ay isang Fujian Chinese, ay itong puti na ito ay fraternity, equality. Pag sinabi fraternity, masonry, Okay, yung masonry at fraternity o samahan ng mga Inchik na Muslim, Inchik na Kristiyano, at Inchik na komunista. Okay, so ang three side niya ng brotherhood ay ang ibig sabihin niya yung airspace. Sa halip na ito ay airspace or atmosphere or region of the sun. Ang ginawa niya sa region of the sun, in-interpret niya ito na yan ayon dito sa kanilang pag-interpret dito, ito makita nyo dito sa ipinaliwanag nila, liberty, okay, kalayaan, kasi pinapalaya nga daw nila ang bayan. Equality, kasi yung ancestors sa China at ancestors ng mga youth of Chinese sa Pilipinas, iisa. Yung lulo nila sa
China, ang founding father at yung mga anak nila dito sa Pilipinas, yung mga apo nila, ay mga tao ng bayan, galing sa province ng China. Kaya equality. So yung ibang mga inchik, nagpanggap na Muslim, nag-asawa ng Muro, nung maasawa ang Muro, ay naging sultan. At nagkaroon din ng sultan sa China. Kaya may sultan din sa China. I-research nyo pong mabuti. Yun yung sinasabi equality. Okay, yung fraternity ay doon din papasok sa equality. Okay, ang pinapalaya nila ay bayan. So ang ibig sabihin nitong buong flag na ito na ginawa ni Emilio Aguinaldo at ng kakutsaban niyang mga Chinese dyan sa Hong Kong, ano, ang lahat ng ito, ang interpretasyon nila, ayan ay bandila ng bayan. Kasi itong mga apo ng China, pinalalabas nila na sila ang gumawa. So fraternity, ang ibig sabihin ng fraternity ay ganito, walang iba. Hindi naman pwedeng magkaroon pa ng ibang meaning yan. Okay? Kung ito ay ang dugo natin ay halo-halo, ano? Halo-halo na, may mixture na. So ito yung dugo natin, yung pula, o blood of revolution, ano? Na ang ipanaglaban ng blood of revolution ayon sa mga inchik ay itong bayan ng ancestors ng China. Kasi mapapansin nyo dito na yung ancestors ng China, siya ang gumawa ng pulang flag. Kasi bakit? Ipinaglaban ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang dugo ang kalayaan ng bayan. Kasi ito ay para sa ancestors ng China, para maging sovereignty. Kaya ang ibig sabihin ng flag ay sovereignty. Yan ang nagre-represent ng ating teritoryo, ng ating teritoryo sa kalupaan, teritoryo sa kalangitan, at teritoryo sa katubigan. Kaya itong pulang ito, infested na. Pinalabas nila na blood of fornication. Nakiapid itong mangmang na ito doon sa ating dugo ng revolution. So sino man ang nagpapaliwanag na si Dr. Jose Rizal ay hindi galing sa Pilipinas kundi galing sa ancestors ng China, yan ay pakikiapid sa kasaysayan. Okay, pakikiapid, no? Pagpatay ng ating patrimony. So pinatay ng inchik ang ating patrimony sa pamumuno ng mga Fujian Chinese, no? Na may trace of ancestry diyan sa southeast coast of China. Okay? So ngayon, itong blue na dapat ay yan yung Sea of the Orient na sovereignty around our territory. So ibig sabihin, pinaliliwanag kasi ni Dr. Jose Rizal, we have maritime sovereignty. Okay? Na dapat yan ay 200 nautical miles galing diyan sa baseline ng Pilipinas. Ayaw tanggapin ng mga inchik dahil si Jose Rizal, ang itinatayo daw niya ay yung ancestors ng China, yung nasa karagatan. Ang pinagtatanggol ni Dr. Jose Rizal daw ay hindi yung Pilipinas, kundi yung bayan. No, ang mamatay daw nang galing sa bayan. So, yung dilaw na yun ay sovereignty ng Pilipinas dapat, no? Ito dapat yung blue na yan na nakikita natin dito. Okay, so dapat ito, yan. Itong nasa flag natin ay maritime sovereignty, no? Lakihin natin. Lakihin pa natin. Okay, ito yung dapat na maritime sovereignty natin, o yung tinatawag nating Sea of the Orient. No? Nag-drawing dito ang inchik ng 9 lies kasi apo nga daw nila si Dr. Jose Rizal. Kaya corrupted itong ginawang bayan, ano?
So ito yung 9 dash line nila. Diyan sila nag-drawing. Sa bagay maganda yung gawin mong pula. Kasi ang dugo nila nangangalat dyan sa dagat. Kasi ang ibig sabihin ng red ay blood of revolution. So ang gusto nilang mangyari, yung blood of revolution ni Rizal galing sa southeast coast of China. Dito sa dugo ni Kiyenan. Okay. At yung karagatan na yan ay namula na. Kasi nilagyan nga nila ng 9 dash line para ma-connect nila yung history ni Kiyenan. So ibig sabihin, itong ibang teritoryo na hindi pula diyan ay teritoryo lang ng ibang bansa na para sa kanila. Ito teritoryo ng dugo ni Kiyenan. Okay, so since na yan ay dugo ni Kiyenan, o dugo ng ancestors of China, okay, tumawid yung dugo na yan dito from the province of China. Yan yung China, sa pinagmulan niya sa Fujian, pumunta sa Pilipinas. So ibig sabihin niya, kung isa-simulate natin ang Taiwan, tapat niyan lang yung Fujian. Okay, kaya nakakatakot yung mangyayari, baka ginawa nilang pain lang itong Taiwan. So ganito, kaya pumunta dito yung dugo ng Inchik. Okay? Kaya makita nyo doon sa flag ng China, puro pula. Yung sovereignty nila sa kalangitan, pula. Wala silang katubigan o kung ano, na kulay blue. Pula din. Okay? Ang star na lang hindi naging pula eh. Saka yung araw nila doon. No? So ngayon, gusto nila ito, pulahin na rin. Okay? Yun ang ibig sabihin. Kasi dugo nga, sila daw ang founding father ng Pilipinas. So, yung mga na history na yan, ang mini-maintain ng ating mga Chinese-Filipino historian. At yung Chinese-Filipino historian, yan si Xiao Chua, laging bukang bibig niya ay yung Chinatown, yung Chinese Garden, yung Japanese Garden. So, ang gusto mangyari, ganyan na. Kaya napansin nyo doon sa flag ni Aquino, yun sa monumento ni Aquino, kasi Fujian Chinese din yan, galing sa Hongyan Village. Wala siyang, tinanggal na niya yung Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? At lahat yan may kinalaman sa EDSA. So ngayon, dumako naman tayo dito sa region of the sun. Ginawa niyang triangle. So ang kinukuha dito kaya tinanggalan ng Luzon, Visayas, Mindanao, yung monumento ni Aquino, dahil sila nga ang author ng 1987. At sa author doon sa kanilang pagmamayabang na sila ay biktima daw ng mga militareng Pilipino, ay ang kapalit ng kanyang kamatayan ay pagtatanggal ng Luzon, Visayas, Mindanao sa flag natin. At pagtatanggal ng sinasabing patrimony ng Pilipino sa ating bansa. So ang ating bansa, pag sinabing bansa, ay itong buong flag. Okay? Kasama yung airspace, territory, o sinasabi nating ADIS or yung Air Space Identification Zone, ADIS. So ibig sabihin, pag pumunta ka sa karagatan ng Pilipinas at nasa tapat ka ng region of the sun o airspace or atmosphere ng Pilipinas, you have to identify kung sino ka, dahil baka bagsakan mo kami ng bomba o kung ano mang galing dyan sa China. So kailangan mag-identify kapag tapat mo ng tubig, dahil mamaya gumagawa kayo ng satellite, nasira, bumagsak, bagsakan ninyo yung katubigan ng Pilipinas, ay ang daming mga mangingisda. So kailangan mag-identify kayo dyan sa taas ng kalangitan. May ginagawa kayo dyan, dito kayo tatapat sa Pilipinas. Bakit hindi ninyo itapat dyan sa bahay ni Kiyenan dyan sa Shanggukon Village? Doon sa toilet niya. Para kung nagsi-CR siya, doon bagsakan siya ng satellite ng China. So, yun yung dinidiscuss natin, So, ibig sabihin ng flag ay patrimony o yung birth of origin ng Pilipino o yung sovereignty ng Pilipino sa airspace, okay, o sa atmosphere
or sa karagatan man o sa ating kalupaan. Ito yung blood of our nation. Ito yung mga lumalaban. Yun yung nasa paragraph 2 na in field of battle, deliriously fighting. So, ipinaglalaban ng mga Pilipino itong pulang bandila dahil ito yung dugo ng ating lahi na pag may sumugod sa ating katubigan o diyan sa ating kalangitan ng mga alien being galing dyan sa China, no, ay kinakailangan pagtanggol ng mga Pilipino ang ating bansa ng Diyos. So yung white na yan, kaya white, God's sovereignty or sovereignty of God over our nation, over our water, over our land. So this is water and this is land. So yung component ng buhay ng tao ay tatlo rin, inuulit natin, tatlo din. Unang-una yung hininga ng Diyos, because by means of word of God, God created everything in a space of time, in a space of heaven. And after He created everything, He created the planet, the moon, and the other stars or galaxies or other constellation of solar system, no? So dito sa ating solar system, we have one sun. At yung sun na, at yung araw na yan, hindi yan 8 sinag. Hindi pwedeng ang sinag ay galing sa lupa. Walang araw na ang sinag ay galing sa lupa. Kaya ang sabi ni Dr. Jose Rizal, let the burning sun evaporate the rain. So kung may ulan ka, yung ulan hindi manggagaling doon sa 8 probinsya. Manggagaling ang ulan by means of energy na ma-generate niya dito sa katubigan. So yung kalangitan ang magbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng araw. At yan yung nakalagay doon sa paragraph 3 ng May Ultimo Adios. I die when I see the sky. So ito yung sky has unpearled its color. Kung yan ay dilaw na sumisinag sa ating katubigan o sa ating kalupaan, dilaw yan kung ano man ang kulay ng langit. Okay? So because ang Diyos ay mabuti, symbolized as white. Dahil in the beginning, God created the heavens. So it represents heavens. And He created the light. So He created the light. After He created the light, He created the movement. He created He created first the space. So after He created the space or yung heaven o yung cosmos, no, create niya yung mga planeta. At yung planeta natin, create na may tubig. Kaya yung Espiritu ng Diyos lumalakad sa ibabaw ng tubig. Okay, first is He created the heaven or the space. Okay? Dahil ilalagay niya doon yung planeta, yung araw, yung mga constellation of stars or yung sinasabi nating galaxy, and then ilalagay niya yung solar system. So nung tapos na yung solar system, syempre kompleto na yun, may mga planeta na yun, may kanya-kanyang buwan na. Okay, yung planeta natin puro katubigan. Okay, yan yung first creation. Hindi pa tumatakbo yung oras. Okay? So, nung i-create ng Diyos yung star, okay, nagkaroon ng liwanag, pero hindi pa umiikot. Okay? So, nung umikot na yung daigdig, saka nag-start yung time. So, space of time. Okay? Space of time on its own axis or around the region of the sun. Okay? Kaya hindi pwedeng maging ito region of the sun kasi triangle nga. Ang space of time ng ating bansa ay circular. Mayroong circular motion o mayroong yung elliptical movement around the sun or circular movement around the sun. Kaya nagkakaroon ng mga seasons.
So itong ito, hindi pwedeng magkaroon ng season pagka nag-traverse o dumaan dito yung ating planeta. Dito malamig. Pag tumapat ka naman dito sa gitnang ito, sobrang init. Ano mangyayari? Matutuyo yung mga halaman. Mamatay yung mga tao. Kasi magbabago yung pressure at temperature ng lupa. Napunta naman dito sa malayo. So ano mangyayari? Mapuprosin lahat ng mga nasa daigdig. So magastos ito sa gawa na ito ni Emilio Aguinaldo. Bakit magastos? Kasi kailangan mo dito ng heater pag malayo ka sa araw. Pagdating mo naman dito, kailangan mo ng aircon. Paano kung primitive pa yung mga tao nung panahon? Diba? Hindi sila mabubuhay kasi hindi sila marunong gumawa ng aircon, hindi sila marunong gumawa ng heater. At saka mapuprosin itong ginawa ng Diyos na tubig. O kukulo yan. Pag malayo dito, sa araw, ang mangyayari dito ay mapuprosin siya. Paano ka makakapangisda, pati isda, magtuog-tuog doon? Anong gagawin mo? Diba? Anong panahon nga? Yung panahon walang damit si Adan and Eve. Paano siya? Pag dumating ang lumayo sa araw, patay sila. So, hindi pwedeng maging creator o maging founding father ng region of the sun itong lukulokong itong si Satanas na si Kiyenan. Ngayon, yung mga taga-UP dyan na mga inchik na kasi in-infiltrate nilang una ay mga universities. Kasi yung mga kabataan para i-mold nila sa mga katangahan. At pag naging tanga na sila, ipaglalaban nila yung mga tanga na ancestors nila. Ganun nila minumold yung kaisipan ng mga kabataang inchik dyan sa universities ng Pilipinas. At nabiktima nga dyan itong mga kabataang inchik kasi yung kabataang inchik paniwalain kasi very young pa yung edad nila sa sinasabing revolution. So ang nangyayari, evolution yung ginagawa nila. Kahit pasabihin natin evolution, hindi sila mabubuhay dito sa plug ni Emilio Aguinaldo. So yung plug ng bayan ay mali. So ngayon pupunta naman siya dito. So mali yan, So hindi yan ang region of the sun. So ang ibig sabihin kasi ng flag natin is sovereignty above the surface of our territorial nation or patrimonial nation. Sovereignty yan. Okay? Andyan yung dignidad mo. Andyan yung pagkatao mo. Kung sino ka, nasaan ka, saan ka patungo, sinong lumalang sa'yo. Yun ang nagre-represent ng flag ng buong pagkatao ng mga Pilipino. Okay? So kung yung atmosphere hindi maintindihan ni Emilio Aguinaldo o ni Kiyenan, your atmosphere, your space in valleys, I'll cross. Kasi ang gustong sabihin ng mga inchik, ng fraternity ay ito. Okay? Yun yung fraternity nila. So, ibig sabihin yan, meron silang tinatawag na Chinese Chamber of Commerce. Okay, ito yung Chinese Chamber of Commerce. Dalawang partition yan. Isang upper chamber, isang lower chamber. Okay. So, ang gustong mangyari nila, ito, upper chamber sa China. Okay, sa China pa rin. Doon natin ilagay. Okay, kasi ito yung China. Okay, yun yung halimbawa, territorial domain ng China. Andito sa areang to. Okay, ano ba yung, parang yung dragon yung kanilang mapa So, drawing natin na parang tiyan ng dinosaur. Ganyan yung kanila Parang may ulo ng dragon na ganyan. Kumari lang. Mayroon pa yan dito na buntot. Kasi ang mga inchik, nagdo-drawing sila ng teritoryo sa surface of the earth. Ganyan yung kagahaman yan. Para paniwalaan sila na, ang gagaling namin, nakakapag-drawing kami ng teritoryo namin sa lupa. Hindi naman yan na mag-drawing ka ng dugo mo sa lupa. Sinasabi. So ito yung tiyan ng pusod ng
ng Xinjiang. Dito yung Taiwan. Ano? So, kung wari, naglalaban-laban silang dalawa. Hindi natin alam kung pinapain. Ano? So, ito yung ulo ng dragon. Ganyan. So, mayroong kaaway din sila dito sa India. Ano? Ito yung India dito. At dito yung India, ganyan. Ito yung Colombo, no? Ito yung Kerala dito sa Marels, no? So dito sa may area ito sa Galwan Valley, no? Naglaban sila diyan ng inchik na ng People's Liberation Army. Yung isang Fujian Chinese din diyan, hindi natin na isama rito sa fraternity nila, no? Ay ang pangalan ay si Qin Xiangrong. Qin Xiangrong, ano? Si Qin Xiangrong ay isang Fujian Chinese din. So, ibig sabihin, apo din siya ni Qiyinan. Gumawa sila ng sementeryo dito at saka yung tombstone na ang nakapangalan ay People's Liberation Army Martyr. O, ibig sabihin, ginagamit talaga nila ang mga patay na inchik, tradisyon nila, para makapangagaw ng teritoryo na ginagawa din nila dito sa Pilipinas. Okay? So, sa madalit sabi, yung Fujian Chinese nangangalat kahit saan. Kung saan pumanta, bumagsak ang eroplano, ang mabagsakan ng teritoryo no, kung nasa Alaska yan, ay lalagyan nila ng monumento. Ganyan ang nangyari kay Aquino. Namatay siya dyan sa may airport, naging kanya yung airport. Sa tatay niya, kay Ninoy Aquino, at kay Pinoy. Kaya, naiya 1, naiya 2, naiya 3. Puro Fujian Chinese yan. At yung airlines natin, yung dumadaan dito sa sovereignty na ito, pag-aari naman ni Lucio Tan. Nandito si Lucio Tan. Crony ni Marcos, kaya mayroong logo ni Marcos. Okay, so yung logo ni Marcos, tingnan mo yung ninyo yung logo ni Marcos. Yan yung nasa ulo ni dito ni ano, kasi naging crony yan ni Marcos noong 1966. Ha? At siya ang nagpo-promote dito kay General Yepe na bayani ng China. Kung bayani siya ng China, si Rizal bayani din daw. So, ang pinapaliwanag nila sa flag ng Pilipinas, okay? Itong upper chamber na ito, yun yung China. Okay? Yan. So, ito ay binubuo ng Chinese Chamber of Commerce kasi pinalalabas nila na lahat ng nasa Pilipinas, yung 22 generations ni Qiyinan, ni Chua Siokto, galing dyan sa Henan Province. Nasaan pa yung Henan Province? Yung Henan Province ay nandito sa may area ito, no? Sa may bituka ng China, ano? So si Qiyinan, bumaba siya dito diyan sa Xinjiang, and then pumunta siya diyan sa Xiamen, and then from Xiamen pumunta siya sa Pilipinas. So nung pumunta sa Pilipinas, eto na yung naging dugo, no? Yan. So yung flag natin, ito, Bayan Magiliw. Ito naman yung China. Ganyan ang nangyayari. Upper chamber. Kaya ang may control nito, andyan si Xi Jinping. Okay? So gobernador siya ng Pilipinas. Siya ang nag-govern sa Pilipinas, yung komunista. At itong mga presidente natin na ito ay mga tuta. Kita mo kung parang aso siya na binahog ng darak. Itong si Duterte. So, gamit-gamit yung symbolism niya. Oh. So, ang nagtatag ng pangdanakaw ng kasaysayan ng Pilipinas, walang iba kundi ang PDP Laban. So, PDP Laban, inassume nila na kalaban ng Amerikano ang Pilipino at merong sinasabing Philippine-American War. So, binabase nila yung istorya na yun kay Emilio Aguinaldo. Kaya ayan si Emilio Aguinaldo. Okay? Ito yung China, bansang giniliw. Ito naman yung Pilipinas, bayang gumigiliw. Kaya dito si Emilio Aguinaldo. Magiliw siya doon sa ancestors ng China.
at saka sa presidente ng China. Ganun yan. Kaya makita mo dito sa sa China, merong Chinese Chamber of Commerce din. Dito may Chinese Chamber of Commerce din. Okay, at makikita natin na ang China Bank, nandyan yung history ni Keyenan. So, ito si Lu Xiotan ay may connection ito kay Keyenan. May connection yung mga ancestors nila, at dito sa ancestors ni Emilio Aguinaldo. At ito si Macapagal, kasi itong si Macapagal, yung tatay niya, so nandito rin yung tatay niya, dito siya ang nag-move ng history ng liberation ng Pilipinas from July 4, 1946. Ginawa niya na mag-align kay Emilio Aguinaldo na ang bandila ng Pilipinas itinaas niya bilang bayan. Okay, kaya itong flag natin, bayan ng province ng ancestors ng China. So yung ancestors ng China dito galing. Yung Keyenan, ancestors ng bayan. Kaya ang istorya nito ay ancestors ng bayan, kaya nagpunta sa Pilipinas, naging mga anak ng bayan. So ito, square na ito, mga anak ng bayan. Okay, ito naman galing sa presidente nagpunta sa Pilipinas, ito na yung mga ama ng bayan. Okay. Yan. So yung ama ng bayan, yung mga Chua, galing dito sa Henan province. Okay, so dito nang galing. Yan ang istorya nila. So ito yung bansang giniliw, China. Itong Pilipinas ay bayang gumigiliw. Oh, yan pa ang istorya ng Pilipinas, flag ng Pilipinas. Oh. So, ang ibig sabihin nito na nakita nyo itong sila Duterte dito. Ayan si Duterte. Yan yung panahon na create nila itong Bangsamoro. Kaya nagpapabricate ng ating history ay mga Chinese. So, ang ibig sabihin nitong symbolism na ito, symbolism din yan ng Chinese. Na ibig sabihin yan ay inverted na omega, pabaliktad na omega, dahil ang paa niya ay ito, victory. So, ibig sabihin niya, victory of ruling class or yung alpha omega. So ito yung omega, ruling class, China, at yung kanilang alpha ay galing dito sa Fujian. Kaya ang ibig sabihin ng alpha ay Fujian. So pinabalibaliktad lang nila, kaya pag napansin ninyo, pag binaliktad nyo na ito yan, symbol ni Marcos. Okay? So pag binaliktad mo uli naman yan, ganito ang mangyayari dyan. May drawing tayo dito na kabaliktad dito na nandito din, natakloban na yata. Okay, nandito yung symbol ng PDP Laban, no? PDP Laban. Actually, single alpha and omega lang yan. At component niya ay PDP Laban. So, ang ibig sabihin nitong alpha omega ay Lamco at Limahong. Kasi itong si Limahong gusto nilang maging maganda ang kanyang reputasyon. No? So, si Limahong ay nandito rin, no? Hanapin na lang natin kung nasaan dyan, andito si Limahong. Okay. So, kaya nandiyan si Limahong kasi pinipirata ng mga apo ng China ang kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So, symbolism ng piracy of our paternal nation or nation of patrimony. So, ito, pinipirata. Sino ba yung mga apo ng China? Sila Marcoses. Okay? Mga apo ng China yan. Kaya mapansin nyo na itong si Jaime Marcos, naglagay siya ng Chinese garden kasi ang interpreta ni nitong mga anak ni Marcos, nitong si Jaime Marcos, wala daw bayani. Okay, Pilipino. Kung wala yung Pilipino, bayani nga si Limahong, bayani si Marcos. Mga inchik yung nakikita natin bayani sa karagatan dito sa
blue. Sa kalangitan, mga inchik din, at sa kalupaan, inchik din. Yung sinasabing fraternity, equality, dito, no? At ang gusto ng palayain ay bayan. So ito yung bayan, gustong palayain ng ama ng bayan. So ang ama ng bayan ay galing sa bansa. Sa Henan province, bumaba sa Fujian para magkaroon ng revolution dito sa karagatan, sa kalangitan at katubigan. Okay, so gusto nila na manahin nila mula sa Spain, no? Yung sinasabing gobernadorcillo system o yung sinasabing Maura law. Okay? So ito yung representation ng Maura law na kung saan ito yung gobernadorcillo, ito yung Spain. Na kumbaga yung Spain, ito minamanage nila yung Pilipinas kasi ito yung gwardiya ng Pilipinas, bantay bayan. Kung sa Chinese, ito yung bantay bayan, ito yung bansa na nagpapabantay. Okay, gustong ang bayang ko'y babantayan, Pilipinas kung hirang. Guys, yung humirang galing sa province, ang hinirang, yun yung bayan. So ito, gusto nila na pagkatapos ng Spain, sila naman magbantay dito sa bayan. Ang tawag dyan, Maura law. Kaya ang ibig sabihin nito ay land reform program ng Spain noong 1895, na kung saan sila Dr. Jose Rizal sa Kasigat Andres Bonifacio nagalit dahil hindi ito bayan ng Spain. Ito ay bansa ng Diyos. Ganyan ang nangyari. So ngayon, itong inchik naman, ninakaw naman nilang istorya ni Dr. Jose Rizal, at si Dr. Jose Rizal daw ay bahagi ng revolusyon ng komunista, at ito kasama ito si Gat Andres Bonifacio. Kaya si Gat Andres Bonifacio ay pinamumukha ng mga inchik na komunista rin. Meron din silang pulan na balabal na naandun sa kanilang lieg, dahil pinalalabas nila na si Dr. Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio ay bahagi ng revolusyon ng Chinese ancestor. Ayan ang nangyayari, ano? So, yan ay hukus-pukus na kasaysaya na hindi nangyayari kahit kailan, ano? Na gusto nila na magikin yung 1896 Philippine Revolution. Kaya nangyayari yan. No? So, itong lower chamber na ito yung Chinese Chamber of Commerce na binuo naman nitong si Mr. Award, Historical Award, no? Si yung historian, ito Hunan Chinese at Henan Chinese. Ibig sabihin ito, History of Hunan Chinese, kasi si ito ay taga Hunan. Ang tatay naman ito si Chua Shukto, taga Henan. Kaya ito ay History of Hunan and Henan Chinese. At may maliit pa itong F dyan. So galing siya sa Fujian. So yung Hunan ay founder ng komunista. Yung Henan province ay ancestors of China. Ang pinakang ancestors ng China galing sa bituka niya doon sa malapit na sa puwit, no? Yung mabaho-baho na. So ito yung pinanganak niya, ito si Qiyinan. Si Qiyinan, nanganak daw niya na ang apelyido ay mga Mercado. Kaya itong si General Yepe, Mercado ito, apo rin ni Qiyinan, at siya daw ay bayani ng China. So ngayon, ito naman, si Aquino, ito, meron itong monumento na may hawak na aklat. So ang aklat na yun ay yun yung nagrepresent ng ating 1987 Constitution, na kung saan ninakaw ang ating sovereignty, historic rights, and legal title belonging to the Philippines sa 1973 Constitution, na kung saan meron tayong sovereignty ang ating bansa. Ngayon, sa 1987, wala tayong sovereignty, wala tayong bansa, kasi tinanggal nila yun salitang bansa o nation of patrimony. Wala tayong nation of patrimony sa 1987 Constitution, kasi gusto nilang ibalik yung history na June 12, 1898 na ginawa naman ng mga Aruyo, no? So yung mga Aruyo, siya pumatay kay Gat Andres Bonifacio.
Okay, yung Spain naman, sila ang pumatay kay Dr. Jose Rizal kasama ang Gobernador Silio. Etong mga naka-uniform na ito, Gobernador Silio yan. At ito naman, military ng China na pinagsuot nila ng damit ng military ng Spain kasi pinagtanggol nila ang Spain laban sa pag-liberate sa atin ng United Kingdom at ng Amerika at ng Germany at ng France at Holland o Australian. Magkakasama sila na tumulong para isave ang Pilipinas, para magkaroon tayo ng bansa, at yun yung nakalagay sa 1935 Constitution at sa Treaty of Paris na pinatunayan ng Amerika at saka ng France at ng Great Britain na merong bansa ang Pilipino sa 1935 Constitution. At kahit noong 1902 pinag-uusapan na sa Congress, sa United States Congress, sa pamamagitan ni Allen Henry Cooper or Henry Allen Cooper na siyang tumayo para kay Dr. Jose Rizal na mga Pilipino, si Dr. Jose Rizal ang katauhan. Siya ang katauhan ng buong Pilipinas. Dahil edukado si Dr. Jose Rizal, alam niya ang sovereignty natin, alam niya kung sinong lumalang sa atin. Kaya talagang yun ang historical figure na totoong Pilipino. At yun ang ninakaw sa atin, yung pagka-Pilipino natin, yung pagiging mabuting tao natin sa karagatan. Okay? So yan ang ating topic. So, yung mga nandito nakita natin dito, yan yung mga propagandista, yung may-ari, Betty Go Belmonte, di ba? May mga name sa kalsada, mga Marcoses may name sa kalsada, o may mga parks na sila. So buo na sir ang kanilang history ay ibinase nila sa mga monumento at mga dugo nila na galing sa China, at yung sinasabing blood of revolution na galing dyan sa southeast coast of China. So pinalalabas nila na valid yung 9 dash lines. Sila ang gumawa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang nangyayari. So pasadahan natin yung sinasabi natin. So yan ang dahilan kung bakit merong agawan ng teritoryo. Naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Pepe, kabilang sa mga bida sa Celebrity Wall sa Xinjiang City. Yan ang inaksyonan ni Michelle Orosa Ople. Ang Xinjiang City sa Fujian Province ng China ay isa sa mga tinatawag na economic powerhouse ng China, parte ng tinatawag na Maritime Silk Road na sentro ng kalakalan. Pero sino mag-aakala na sa gitna ng maunlad na syudad ay binibigyang pugay at ilang mga Pinoy? Sa Celebrity Wall na nagtatampok ng kasaysayan ng Xinjiang, makikita ang isang mukhang kilalang-kilala ng mga Pinoy, si Dr. Jose Rizal. Dito raw kasi nanggaling ang ninuno ng ating pambansang bayani na si Domingo Lamco o Ke Yinan sa Chinese. Nag-migrate si Lamco sa Pilipinas at naging isang kilalang negosyante. 就是在整个的菲律宾影响力是